Now we're going to continue the discussion about frequency distribution table, but this time, ang data natin will be group data. So, when do we use group data? So, we use the data, group data, if the given data are in great numbers. Pag sinabi natin great numbers, masyadong marami yung mga scores o yung mga data na meron tayo. Okay? So, example na lang mga data natin, yung mga test scores ng mga students when you took your exam. Okay? So, those are types of data. Those are kind of data. Okay? So, we group the data kapag masyadong marami yung data natin. So, kapag konti lang sila, just like 20, kapag 20 lang yan, kahit ang group data na yung gamitin nyo. Pero kapag yan, nasa 40 plus na sila, we use group data. Kasi dito, we need to condense the data into several groups. So, i-group natin yung mga scores nila. At magkakaroon na tayo ng mga interval. Okay, magkakaroon tayo ng classes. So, ngayon, turuan ko kayo on how to create a frequency distribution table wherein ang data natin is nasa 40 students. Ito yung mga raw scores. Ito yun. Raw scores of 40 students on science quiz. So, count muna natin kung 40 talaga sila. So, 1, 2. So, tig 10 bawat row. So, we have 40 students on science quiz. So, first is to double check kung 40 talaga yung mga students. Yung scores ng mga nandyan. Okay, so now, ang gagawin natin is to identify the highest score and the lowest score. So, mga test scores to sa kanilang science quiz, ha? So, ang highest score natin dyan is 35. So, double check nyo kasi once na nagkamali kayo ng pag-identify ng highest score o kaya ng lowest score, mamamali na kayo dun sa solution niyo. So now, we have the lowest score. Ang lowest score natin is 14. And double check nyo kung meron pang mas mababa dyan. I think ito na talaga yung ito na yung lowest score natin. Ngayon, why do we need to identify the highest score and the lowest score? Kasi dito mag-uumpisa yung solving natin. So we need to find the range. So the first step is to find the range. So, may formula tayo for that. So, ang range natin is equal to the highest score minus lowest score. So, ang highest score natin, identify na natin, which is 35. Isa-subtract natin yan. O, isa-subtract natin dito yung 14, which is the lowest score. So, ang range natin is 35 minus 14, we have 21. So, the range is 21. Now, after we solve for the range, ang next step natin is to decide on the number of classes. So, classes, kung ilan yung gusto natin. So, may mga decide classes tayo, pero meron din tayong mga ideal number of classes. So, ang suggestion here is kailangan ang number of classes mo is between 5 to 15. So, pipili lang kayo doon sa 5 to 15 na yan. So, let's say, ang gusto kong, ang decide class ko is 7. Nag-7 ako kasi para para whole number yung makuha ko mamaya. Okay? So, pwede naman yung decimal. Yung nga lang, ang gagawin nyo lang doon is, mag-convert kayo. Or, ang gagawin natin is, gagawin yung, mag-round off kayo. I mean, hindi pala convert. Ang gagawin nyo is i-round off nyo to the nearest whole number. Okay? Kasi number of class ang gagawin natin doon. Next, step number 3. We're going to determine the interval. So, meron na naman tayong panibagong formula. So, importante dito na malaman mo yung range at saka yung decide class. Kasi para masolve mo yung interval. So, ang formula natin for the interval, which is letter I, denoted as letter I, is equal to the range. Ang range natin is 21
minus the desired class. The desired class is 7. Then we're going to divide this. 21 divided by 7, that is 3. So ito yung magiging interval natin. Okay? So yung layo ng bawat class niyan. So yung interval na yan, yun yung layo ng bawat class. Mamaya malalaman nyo paano makukuha yon. So next step niyan, we're going to determine the classes. So kailangan natin ma-identify yung classes natin, yung highest class at saka yung sa lowest class. So para hindi tayo mahirapan, mag-start tayo sa lowest class. So lowest class natin, o yung lowest score muna natin, is hanapin natin. At yun yung 14. Yan ha, 14. Plus, ipa-plus natin yan sa interval. Ang interval natin is yung nakuha natin kanina sa step number 3, and that is 3. Is 1. Ma-minus natin yan sa 1. And 3 minus 1 is 2. So, 14 plus 2, that is 16. So, ibig sabihin, yung first class natin, yung pinakamababang class. So, nandito yung mga pinakamababang score. Is magiging 14, which is the lowest score, hanggang 16. So, it does not mean na ito ay minus, ha? Ibig sabihin yan, 14 to 16. So, ito yung mga scores na nasa 14 hanggang 16 lang. Yan yung unang class natin. Okay? So, yan ang pinaka-importante. Ma-identify nyo yung lowest class nyo. Next is step 5. Gawin muna natin yung frequency table natin. So, once na nakuha na yung frequency table natin, yung mga classes na yan, ma-identify nyo na yung frequency. So, sa first column will be the classes or yung class. So, syempre, yung unang class natin, ito yon. Ayan, no? So, yung 14 hanggang 16, yan yung unang class natin. Parang section. Yan yung unang section. Itong mga, nandito sa section natin, ito yung mga mabababa yung score. Okay, yan yung 14 to 16 na score. I-group natin, parang group lang yung mga yan, no? Next is, kailangan natin malaman yung interval dyan. Yung interval na na-solve natin is 3. So, para makuha natin yung next class, mag-a-add lang tayo ng 3. So, ang gap lang nila is by 3. Okay, so we have 14 plus 3, that's 17, which is, yun ang kasunod naman talaga ng 16. So, 17 hanggang, ayan, 16 plus 3, that's 19. So, next class natin is 17 to 19. So, ganun pa rin ang gagawin natin. Mag-a-add lang tayo ng 3. Plus 3 lang yan. Ay, careful kayo sa pag-a-add nyo, no? So, hanggang 22. Plus 3 ulit. 23 hanggang 25. Yan, plus 3 ulit. So, same pa rin, plus 3 pa rin, 26 hanggang 28. 29 hanggang 31. So, ang highest score natin, tandaan, ang highest score is 35. So, kailangan makuha natin hanggang 35. Basta nandun yung 35. Sumobra pa tayo. Basta nandun sa class na yun yung 35. Next, 32 hanggang 34. So, hindi umabot dito yung 35. So, ang gagawin natin is mag-a-add pa tayo ng isa pang class, isa pang section, parang ganon. So, 35, yan. Lumitaw na yung 35. So, hanggang saan to? So, 34 plus 3 pa rin is 37. Basta tandaan nyo, nandun lang sa class na yun yung highest score. Kahit hindi siya sakto dito, no? Yan. So, nabuo na yung ating frequency, yung bawat class natin. So, erase ko lang to. Yan, ha? Next step is magtatali tayo. And yung third column natin is the frequency. Just letter F. Okay?